Simula ngayong Enero hanggang Pebrero, malamig na simoy ng hangin na nga ang nararamdaman natin tuwing umaga at kahit sa gabi. Presko man sa pakiramdam, may negatibo rin daw itong epekto. Bukod kasi sa mga sakit na dulot ng malamig na panahon, nagmahal din pati ang presyo ng ilang gulay. Live mula sa Quezon City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, ayon nga sa Pag-asa, ngayon ang magandang panahon para ilabas sa mga aparador ang mga natatagong sweater, jacket at iba't ibang mga pangginaw dahil sa umiiral na hanging amihan. At dahil nga malamig ang panahon ngayon, narito ang ilang mga epekto na dapat nating isa-isip. Pwede ko sabihin na kasama ka rin. Sagad sa buto na raw ngayon ang lamig ng panahon kung ang environmentalist na si Pao ang tatanungin. Lalo na tuwing umaga. Mas masarap matulog, kaya naman kinakaladkad pa niya ang sarili palayo sa kama para lang makapag-ehersisyo. Ang mas mahirap pa, malamig na nga, umuulan pa kung minsan. Yun ang hassle, yung ulan eh. Pag yung malamig na tapos, lalo na yung mahinang ulan lang. Mali ka nagpapayong pero yung pala sisipunin ka na. Ayon sa Pag-asa, ang sanhi ng malamig na panahon, hanging amihan o northeast monsoon. Northeast monsoon kasi ang actually it is an air mass, nanggagaling ito sa Siberia at umiikot to. Yung pinakamalakas niya ngayong January hanggang second week ng February. Pero ang nararanasang ulan ngayong Enero, hindi raw pangkaraniwan. Mas lalo rin kakaiba ang maalinsangang panahon noong Disyembre na biglang sinundan ng Bagyong Pablo. Gayunman, hindi pa naman daw masasabing epekto ito ng climate change. Warmer than normal noong December kasi medyo hindi masyado ang Northeast noon. Hindi pa rin natin masasabi na climate change to. Siguro pag nagkaroon ng 3 hanggang 4 na bagyo sa January, yun, medyo unusual na yun. Dahil mula sa malamig na hilaga ang hanging amihan, inaasahang mas lalong lalamig sa Northern Luzon kung saan nagmumula ang mga gulay na inaangkat sa Maynila. Tuwing malamig ang panahon, mas madali raw masira ang mga gulay galing Baguio at Benguet. Kaya sa Tandang Sora Public Market, bahagyang tumaas ang presyo ng mga gulay mula norte. Konti ang dumarating gawa ng taglamig nga doon hindi masyadong marami yata ang hani. Tulad kanina, yung kuha ko sa repolyo, konti lang repolyo, mahal. Kahapon kuha ko 120, kanina 220. Saka yung mga carrots nalulusaw pag taglamig. Sa ngayon, ang carrots na 40 pesos kada kilo dati, 50 pesos na ngayon. Ganito rin ang presyuhan sa Pechay Baguio. Ang sweet peas naman o chicharon na 80 pesos kada kilo noon, 100 pesos na ngayon. Ang red pepper mula 150 pesos kada kilo, umabot na sa 180 pesos. Ang cauliflower naman, 60 pesos kada kilo, 80 pesos na ngayon. Usong-uso rin ngayong taglamig ang ilang sakit gaya ng influenza, tigdas at bulutong. Kaya payo ng Department of Health, pagtuunan ng pansin kung paano maiwasan ang mga sakit na ito. Kaya ugaliing maghugas ng kamay, may trangkaso, wag nang lumabas ng bahay, pahinga na lamang para wag makahawa. At kung may ubusipong kayo, magtakip kayo ng ilong at bibig. Jessica, muli inaasahang hanggang ikalawang linggo ng Pebrero tatagal ang malamig na panahong ito. Matapos nito, iiral na yung tinatawag na easterlies o yung mga hangin mula sa Pacific Ocean na mas mainit. Hudyat na rin daw ito ng pagpasok ng tag-init. Jessica? Okay, ang medyo weird, Bam, yung lamig na may kasabay pang pag-ulan, di ba? Sa maraming bahagi ng ating bansa. Ito daw kasama to dun sa, meron kasing phenomenon din na tinatawag na tail end daw ng cold front. Ito yung nangyayari pag yung hanging amihan galing sa Hilaga, sa Siberia, bumabangga doon sa easterly, sa Pacific Ocean, para nagkakaroon sila ng collision course. May buntot sila nabubuo at yun nga, yung parang dumudugtong siya doon sa cold front, sa gawing itaas. Ito yung nga nagdudulot nga ng mga pag-ulan. Pero hindi pa nga daw ito, kahit medyo hindi tayo sanay na umuulan ng Enero, hindi pa naman daw ito hudyat nga daw ng climate change. Jessica? Okay, at yung gulay sa Baguio, yung gulay na galing sa Baguio, umuulan kasi doon, kaya kahit daw yung mga strawberries nila nagbabaha. So kaya iyon ang dahilan kung bakit medyo mahal ang gulay ngayon. Bukod doon, dahil nga mas malamig pa, doon sa ilang lugar talaga yung matataas na bahagi, nagkakaroon ng frost, no? At mas nahihirapan din na ibiyahe itong mga gulay na ito. Kaya pagdating naman dito sa Bagsakan, sa Balintawak, medyo tumataas na ang presyo, Jessica. Okay, maraming salamat, Bam Alegre.